All right, so what if I am loud and clear? Comment number 1 if I am loud and clear para makita ko lang. Ayan. Okay. Wait lang ha. Ako ba yung nag-record? Okay, ayan. Okay. Wow, we are 347 and counting. Grabe. Can you type saan country kayo ngayon? Ang sarap lang isipin na ngayon nandito tayo sa Japan, sobrang lamig, no? As in. Shout out sa mga taga-Japan diyan. We are here in Shinjuku, no? Isa sa mga ano talaga, maraming turista na lugar dito sa Japan. And what a day guys, from the in the morning until ngayon, sobrang na-enjoy kami sa trip namin dito. And I hope and pray that one day, no, sa lahat ng andito, nasan ka man ngayon, no, yung mga plano natin, yung mga plano nyo ng mga international travels, I declare, no, I pray na kahit nag-state of emergency na ang Pilipinas, remember, walang imposible kay Lord. Do not be limited kung ano man yung circumstances natin right now. Believe that no matter what happens, no, si Lord ibibigay niya yung para sa'yo. Kasi wala sa lugar, I tell you guys, wala sa lugar ang opportunities. Wherever you go, if you just claim it, I know na lahat tayo deserve natin yan kasi andyan si Lord na magbibigay sa atin, no? And of course, guys, sa lahat ng andito, from the Mom, Canada, Philippines, ayan, Taiwan, saan pa ba? South Cotabato, Canada. Thank you. I look forward to share something to you tonight, no? Kasi this is one of the reasons din na nakatulong sa amin ng partner ko, which is si Coach Marge, no? I-honor ko lang yung partner ko. If not because of her na inalaw niya ako ulit magsimula sa trading, no? We wouldn't be here, no? She has been there ever since, no? Siya pa yung nag-encourage sa akin na simulan talaga to. And if kung yung partner mo naman is hindi supportive sa pagpasok mo dito sa Zoom ngayon, kaway-kaway sa mga nagtatago dyan, baka ito yung mga ilang beses na nawala ng pera, okay lang yan, no? Kasi I'm pretty sure mayroon dito gusto mo malaman kung legit ba talaga yung ginagawa natin. Meron ba? Meron dito for sure tinitingnan kung kaya ko ba to? With my age right now, can I still do it? Here's one thing, i-challenge kita. Ang pinakabata namin so far is nasa 66 years old. 67 na ngayon si Sir Eman. So kung may mas babata pa kay Sir Eman, okay lang yan, no? Kasi matututo ka kung talagang gugustuhin mo. Okay? Now, pangatlo, no? I know for sure marami dito may experience na sa mga siguro mga academies, no? Ang encouragement ko lang tonight, guys, is be an empty cup, no? Wala pong tao na walang matututunan sa buhay as long as open pa siya. So that means if you still have in yourself the willingness to learn, you are very welcome here. But ano lang, I will be very direct tonight ha. Sana po no, if you are not willing to learn, libre na lang po kasi to, wala kang babayaran tonight. Feel free to leave the Zoom meeting. Baka kasi dito may naghahanap ng investment. Okay? Unahan na kita. Baka hinahanap mo is where you can park your money. We are not here, we are not a community na nagpapasabay trade. Nothing against that, no? Maraming mga community na nagpapa-capital pool sila, no? But kami po sa community po namin, if meron kayong nakita na ganyan, let us know because for sure hindi yan sa amin. Or if meron, no? Hindi lang namin alam, please block that person or sabihan nyo kami, no? Kaya also din, heads up ko lang, kung may magme-message sa'yo, MJ Kanoy, tapos manghihingi ng pera, hindi po ako yan. Okay? I only have one blue check account and one second account na always, business account ko na always kong tinatag. So again, sabihin ko lang ha, if you are here looking for an easy money, this is not for you. If you are here
na gusto mo lang ng shortcut in life na yumaman ka na agad, well, this is not for you. You need to understand, ang goal natin dito is for you to learn forex trading. But I know for sure, meron sa isip mo, um, isn't it too late? Kaya ko pa ba? Kasi ang hirap mag-aral ulit. Okay? Ang hirap mag-aral ulit. Kahit ako naman, no, nung bumalik ako, sabi ko parang di ko na kaya, no? Parang it's not for me na, no? I've already tried a lot of academies. I've learned it myself. I would say yes, natuto ako pero hindi ako nagka-breakthrough. Okay? Yun yung nangyari sa akin. But when I entered this, when I learned this dito sa Pinoy trading community with the leadership of our coach, no, I'd like to acknowledge Coach Nars Paraguya. If not because of him, hindi po siguro ako matututo din easily, no? Kasi I wouldn't say na sobrang dali, pero I would tell you, if you will just give time to learn this, kung susundin mo lang talaga yung sistema, yung program, most of the classmates that we have here, nasa around 1 to 2 months natututo na sila because we have a specific program for this. Okay? Talaga ba, MJ? Yes. Kailan ka hindi na lang kailan ka magfe-fail dito or hindi ka matuto pag hindi mo bibigyan ng oras. Okay? Kaya to each one of you here, palakpakan mo yung sarili mo. Can I see clap comments there? Can I see clap comments? Kasi being here is a big thing for everyone already, no? Just by showing up, napakalaking bagay niyan na ikaw mismo hindi ka pa nawawalan ng pag-asa sa sarili mo. Lalo na ngayon, no? Shout out lang, lalo na ngayon, sobrang mahal ng bilihin. Don't stick dyan sa parati mong alam na paano pagkakakitaan. Eto, why not? Tingnan mo. See for yourself. I'm not telling you na right after this, mag-all out ka sa trading. Just think of it as an alternative source of income. Then later on, for sure, mas ma-appreciate mo siya. Alright? So, di pa nga, intro pa lang yun, guys. Kaya pa ba mga 10 minutes and 6 hours? Okay pa ba? Okay lang naman siguro, no? Mga 10 minutes and 6 hours natin pag-usapan itong bagay na to. Yes, kasi it will take years for you to learn this, pero 6 hours ko lang to ibibigay sa'yo. So, anong oras na niyan matatapos sa, sa Pilipinas? Siguro yung nasa Pinas, magjo-duty pa yan bukas. Zombie na yan. Alright, joke lang yun guys ha, sa mga magsiseryoso nun. Ewan ko na lang, baka stress na stress ka na sa buhay. But let me pull up my slide guys para makita nyo lang. Alright, there you go. Alright, so guys, welcome to our day 1 for our 2-day challenge Forex training for beginners. So that means guys, meron pa po bukas ha. Sobrang dami natin, 430 attendees. So bukas, don't forget kasi sobrang ganda din ng topic bukas at sobrang galing ng coach or mentor natin bukas na magte-train. Okay? So, of course, no, pag-uusapan natin dito is how to earn dollars in forex trading. Yes, alam niyo ba guys, sobrang sarap mag-withdraw ngayon, no? Kasi ang kinikita natin. By the way, sino yung mga pumaldo kanina sa live trading? Sige nga, sa US 30 and gold. Baka may mga na dito ha, may mga classmates kasi by the way guys, this is for everyone na hindi pa VIPs, no? Meron kasing specific training tayo for VIPs. Pero meron din siguro nag-attend dito ng mga VIP, no? Sinamahan yung mga kaibigan nila. Ayan, thank you Coach Paldo. Wow, sa mga pumaldo dyan kanina. Oh, meron pang, me Coach Paldo. Wah, ha, 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 ha. Grabe naman. Paldo dahil sa live trade. Ayan, grabe. Baka ma-excite to sila guys. Hold on. Wow, 800 USD. Sir Michael Batong. Wow, wow, wow. Right now, na-excite naman tuloy ako. Kanina kasi $200 lang ako kanina. Sobrang 1 minute lang yun, pero okay na din kasi sobrang pagod. Now, how to earn dollars in forex trading? Kasi guys, ang sarap, promise. Balikan ko lang, mga kano ngayon. Yung conversion kanina nasa
from VT Markets I mean sa broker natin, nasa 59.5 ata yung conversion. So imagine, habang nasa Pilipinas ka pero yung kinikita mo pang US, alam mo yung feeling na meron palang ganito, Lord, bakit ngayon ko lang 'to nalaman, 'di ba? So sana sana ma-plant natin yung seed sa inyo kung paano natin 'to gagawin. Alright? So ayan, daming mga nagko-comment. So guys, proceed lang ako, no? So by the way, I'm MJ and ito po yung background ko. Paano ba ako napasok sa forex trading? So nagnegosyo po ako, no? Madaming pinasukan na negosyo. Somehow, awa ng Diyos, kumita naman. There I was very, how do I say this? Very aggressive sa pera ko, no? Sino dito makaka-relate sa akin na may pera ka ngayon sa bangko pero ayaw mong i-keep sa bangko kasi lalo na yung inflation rate tumataas, yung bilihin tumataas. So naghahanap ka ng pwedeng paglagyan ng pera. Sad to say, I hope you learned a lesson from me. Gusto ko kasi dati yung wala kang gagawin, 'di ba? Who among you here would love to hear wala kang gagawin, tutubo yung pera mo, 'di ba? Money back guarantee. Yan, 5 to 10% every month. Yan yung mga bagay na music to our ears, 'di ba? Well, I hate to say this to you, okay? Pero wala pong ganun. Okay? Kasi kung malaki pa yan sa bangko, hindi lahat sana naglagay na tayo diyan. Ang dami ko pong pinasukan, mga maling desisyon kasi nga I do not take accountability. Gusto ko ng mas easier route. Okay? But I learned it the hard way. Ang nangyari sa akin, may friend ako, may negosyo din sa city namin, printing shop. Sinabi niya sa akin, MJ, may kakilala akong ganito ganyan, nagpapa-invest siya, trading din yung pinakita, finrun sa amin. Ang ginawa, nagpapasabay trade. So, nagbigay naman kami only to find out nag-okay pa on the first year. Okay? But the next upcoming years, wala na. So, really sad do kasi ang daming, those were the nightmares of our lives na sabi ko talaga, ayaw ko na. Pero, I realized that I need to take accountability. I did some research and I learned na legit pala talaga si forex trading. It's just that may mga tao na nagte-take advantage nito to make it na makapang-scam. Okay? So just so you know, sobrang legit si forex. Even si crypto, even si stocks, marami lang tao, be very careful na wag kang magbigay ng pera mo kahit kanino. Be in control this time. Okay? Ang hirap kitain ng pera lalo na sa panahon ngayon. I hope you take accountability of your actions. Okay? So disclaimer lang po, si forex trading, it involves significant risk. Okay? So hindi ko po sinasabi sa inyo dito na pagpapasok kayo, puro na lang panalo. Maybe you've seen it, yes. Pero in reality, natatalo din po tayo. Okay? Wala pong trader na makapagsabi sa atin na 101% ano ka, ikaw lang anak ni Lord. Alam mo talaga yung mangyayari sa market. Ang dami kayang nagte-trade dyan, 'di ba? So, it is not suitable for everyone. Hindi po to para sa mga mahihina ang loob. It is a high risk, high reward business. And past performance is not indicative of future results. Hindi ibig sabihin nagpapakita kami dito ng mga wins or profit, no, na makita nyo siguro mamaya, hindi ibig sabihin na guaranteed na yun. Okay? And that's the truth about forex trading. But what we can do is manage the risk. How do we manage the risk? This time, at least, aalamin mo na yung tama. Okay? Yung tamang proseso. Alright? So, overview ng session natin will be talking about the forex trading introduction, yung mga terminologies, yung mga jargons, no? Kasi magno-nosebleed ka talaga dito, understanding currency pairs, types of trading, our apps and platform. Okay. Alam nyo ba, sino dito makaka-relate sa akin nung nag-isip ka or siguro sabi mo, maganda yung trading. Pero paano ba yun? Sino dito nag-research sa YouTube? Can you type number 1? Type number 1. Ayan. Sino dito nagbasa ng libro? Type number 2. Ayan. Type number 2 sa mga nagbasa ng libro. Number 2, ayan, 'di ba? Alam niyo ba nung ako din, sabi ko research nga ako. Number 1, ni-research ko nga. Ang nangyari, nag-information overload.
Sa dami ng strategies na inaral ko, ang ending, na wala namang masama sa YouTube University, ang ending, di ko na alam kung saan ba dito yung susundin ko. Alin ba dito yung talagang totoo at yung talagang, alam mo yung step by step process. So, napakahirap, no? Nag-nosebleed tuloy. Number two, sabi ng kaibigan ko, magbasa ka ng libro, yung kay Mark Douglas, yung Discipline Trader. Nako, at saka yung, ano yun? Trading in the Zone. Ayan, Trading in the Zone, tama. No, sabi sa akin, sabi ko naman, ano ba to? More of psychology naman to. Gusto ko yung step by step from basic talaga, no? So, nothing against that book. Pero, I've been looking, yung tipong, i-discuss mo to, i-discuss mo to. So, guys, nakaka-relate ako sa inyo. Kaya what I want to encourage you is we learn the basics kasi ang daming gusto matuto sa forex trading but gusto nila agad yung magbasa ng libro na Trading in the Zone, yung talagang mga Fibonacci na agad, no? Yung mga Fibonacci retracement, magna-nosebleed ka sobra kung gusto mong mag-skip from grade 1 to high school. Okay? Alam ko kailangan mong maintindihan yan pero hindi kailangan one time. Okay? Can you type there basic? Can you type there basic? Basic or basics? Ayan, basics. Can you type basics? Okay. Guys, you can't expect me right now, tonight, na mag-explain sa inyo ng mga bagay na makakapagpanusbid sa inyo. Probably, there are a bit na medyo malilito ka, pero in as much as possible, sa lahat ng andito, if you expect na sobrang in-depth ng topic natin tonight, maybe there are some other time. But I hope you understand that most of the attendees tonight are just first-timers na hindi pa nila alam kung saan magsisimula. And this is perfectly fit for them. Okay? So walang mag-ano dito ha. Walang manggugulo. Magpaka-explain ka ng ganito, mag-explain ka ng ganito. I hope you respect everyone. I hope we respect everyone's understanding here. Na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo itong mga bagay na to kasi baka yun yung rason na mas maguluhan kayo. Okay? So, all right. Now, moving forward, ito kasi yung sinasabi or roadmap natin sa community natin, guys. Okay? Ito yung maganda, no? Kasi meron kang steps or mapa kung ano na ba ang next, okay? Number one is yung mindset. Napaka-importante nun kasi akala ng maraming tao na magte-trade-trade lang sila. Akala ng maraming tao na basta may winning strategy lang sila, okay na. Hindi po. Yung strategy comes next after the mindset. Yes, you will know about it, but pag wala ka kasing proper mindset at right mindset, anytime you can just give up. Kasi hindi mo maintindihan kung anong nangyayari sa'yo. It is a roller coaster journey. Pangalawa, mechanics, yung mga rules, yung mga technicals, kailangan mong maintindihan yan, yung mga market structure, how the market moves, yung mga trends. Number 4, method. Kailangan natin ng proven strategy. Hindi pwede yung ma-discuss lang to, okay na. Kailangan may strategy ka. And guess what? Given na yan sa community natin, okay? At least, for me I've always believed that there is so many magandang strategies. But the thing is, kaya mo bang i-master lahat yan? For me, at least 1 to 2 strategies na sobrang himay na himay mo, master mo talaga, it can make you profitable. Ako nga, nagsimula lang ako sa isa and it is making me profitable. Isang strategy lang yon. Okay? And last but not the least is mastery. Sa simula, probably may mga losses pa, but later on, as you journey, patagal ka ng patagal dito, wala kang choice kundi gagaling ka and somehow that can help you to become a profitable trader. Alright? So ngayon, somehow this is the part of it, no? May mindset na, may mechanics na. More of basic lang, okay? More of basics lang muna, alright? So question is, how long does it take for you to make money in forex trading? Did you know that it will take you at least a year? 6 months, pinakamabilis na yan, okay? Kasi guys, you need to understand, mahirap talaga si trading.
Pero dito kasi ang maganda lang, no? Ang maganda lang for me is kung meron kang tamang program, okay? Eto talaga, eto yung kailangan. Kaya baka magtanong ka, bakit medyo napapadali yung sa inyo? Simple lang kasi, we made it basic, no? Kasi ako experience ko 'to, sobrang tagal nag-sink in sa akin yung inaaral ko. But at least good thing ngayon kasi mas ano na siya, mas upgraded and mas updated. As technology evolves, nag-e-evolve din yung pag-understand natin sa forex trading. Alright? So, kung sasabihin mo sa akin, you cannot give just 1 hour or 2 hours of your time, well, I would say maybe this is not for you. Okay? Kasi kung ngayon magrereklamo ka na nagdi-discuss ako ng ganito, you need to understand, you need to be patient. Kasi sobrang tagal para aralin to. Pero right now, you just give me 1 hour, no? 1 hour of your time para at least may foundations ka on how to do this. Okay? So please understand. And the reason din kung bakit 95% ng mga traders na nagsimula sa forex o sa trading, they fail because number one, according to Dr. Dinesh Sharma, the reason is insufficient education and knowledge, no, lack of understanding. So probably at tayo ako guilty ako. Hindi ako magpapaka-ipokrito. Isa ako sa mga dumaan dito na nag-trade na agad, 'di ba? Nag-download agad ng platform tapos nag-trade agad kasi na-hype. Sino dito yung mga nakita nyo lang yung My Day ng kaibigan nyo, nag-message ka na, no? Okay naman 'yun, na-inspire ka. Pero ang mali ko kasi that time, tiningnan ko agad yung pera, tiningnan ko agad yung profitability. Hindi ko naintindihan na kailangan ko pala siyang aralin. Imagine natin it takes 16 to 18 years for us to graduate and get a job. Di pa nga sure na may trabaho eh. Tapos dito, gusto mong i-shortcut. So, you need to understand na kailangan din ng tutok na pag-aaral dito. Okay? So, iwasan natin yung shortcut. Alright? And also, maganda sana, no, I encourage everyone na ma-update natin yung mga misconceptions natin. Kasi if meron pang pumipigil sa'yo right now to learn this skill, baka lang kasi meron pa sa inyo dito, ay scam naman yan, ay sugal naman yan, di ba? If etong mga bagay na to, andyan pa sa utak mo right now at hindi pa na-update yung operating system natin, chances are, baka hindi mo din ma-appreciate yung sasabihin ko sa'yo. Baka every time may sasabihin ako sa'yo, "Uy, di nga." 'Di ba? Or baka may mga kasama kayo diyan sa gilid, scam naman 'yan, alam ko na 'yan." 'Di ba? Well, kung magpapadala ka, manghihina ka talaga kasi, kung wala kang alam, madali ka ding ano bang Tagalog ng madani? Makumbinsi ng iba ba na, "Ay ano naman 'yan," 'di ba? But if ikaw mismo alam mo yung sa sarili mo kung ano yung ginagawa mo, na walang bahid na scam, na walang bahid na sugal, ikaw personally, hindi ka na ano ba, matandog ba? Ano ba 'yan nawala yung ano ko, nawala yung mga Tagalog words ko dito sa Japan, parang ha? Hindi ka na matitibag daw sabi ni Coach Marge. Hindi ka na magalaw, yes. Hindi ka na ma-influence in English, ayan gusto ko yan. So hindi ka na ma-influence na kung anong sinasabi ng iba. So you will have the confidence na, "Ay, aaralin ko 'to kasi this time alam ko na mali pala yung wala na yung misconceptions ko." No? So number one, I'll just clarify this. The scam. Okay guys, ang dami kong nakitang OFW. Alam nyo ba malaking tulong yung remittances nyo? That alone, did you know, is forex trading. 'Di ba kayo yung mga, by the way, malaki yung saludo ako sa mga OFW kasi yung tatay ko din guys just retired last December for 20 plus years abroad. So imagine that. So alam ko yung hirap na pinagdadaanan nyo lalo na sa mga andito sa Middle East na apektado ng giyera
I know for sure hindi madali yung pinagdadaanan nyo right now. Okay? So, yung pinapadala nyo guys, the palitan ng pera na yan, yung currency exchange, that alone is part of forex trading. So, yung mga cross-border businesses, it happens very fast because of forex trading. Okay? Ano ba yung mga currencies ng iba't ibang bansa? For USA, USD. For Dubai, we have dirhams. For Saudi, we have riyals, 'di ba? So, sobrang yun pa lang hindi na po yan scam. Nakikita nyo naman yan sa mga bangko, 'di ba? Even sa mga that's the traditional way ha. Yun yung sinasabi ko. But that alone is not a scam, okay? And overall, hindi po scam si Forex kasi currencies mismo ng iba't ibang bansa. Okay? Pangalawa, hindi po haram si forex trading. Okay? Hindi po siya sugal. Sa sugal kasi, lalo na yung mga online casino, ako, yung background ko kasi is IT, hindi ko sinasabing sobrang galing ko, pero alam naman natin may developer yan. And that developer alone can control everything. Yung kaaway mo dyan is hindi yung ibang players. Yung kaaway mo is yung developer. Sa tingin mo, papayag sila na manalo ka. Sige nga. 'Di ba? Dito guys, ang dami nyo kasi. May mga bangko, may mga government, may mga financial institutions. Tayo pang lahat dito, we are not, hindi tayo nagkokompetensya. Okay? We are buyers and sellers in the market. But we earn out from buying and selling of currencies. Okay? And we research about that. Hindi siya yung tipong buy ka lang, sell ka lang. Meron po yung tamang analysis. Number one, malaking part dyan yung economic stability ng isang bansa. Right now, dati natutuwa ako pag mataas yung dollars kasi yung tatay ko sobrang tuwa din yan, 'di ba? Mga OFW, kaway-kaway naman diyan, 'di ba? Pag mataas yung dollars, napakasaya natin kasi papadala natin mataas yung conversion. Pero right now, gusto ko man matuwa, no? Pero somehow a part of me is hurting. Why? Because kung magkano yung palitan natin, isa kasi sa reason yan is ibig sabihin, hindi maganda yung nangyayari sa ekonomiya ng bansa natin. Okay? So, in as much, no, in as much, maganda na maintindihan nyo na hindi scam si forex trading at hindi po to sugal. Meron po yang inaaral po yan. Meron po yung tamang analysis. Okay? I hope that is clear. Okay? Type number 1, if clear po ang sinasabi natin. Update na natin yung mga ano natin guys ha. Update na natin yung mga misconception natin. Okay, pangalawa, uy, by the way, share ko lang sa inyo, no? Sana punta ko kami ni Coach Nars sa Dubai. Actually, I was very privileged enough to attend last year, no? Sino ba namang makakala na mangyari to ngayon, no? Pero last year, October, we were there for the biggest and largest event in the history of forex trading. It was even acknowledged by Guinness World Records. Guinness World Records, tama yung pagka-explain ko. As the largest attendance at a forex event. So shout out sa mga naka-attend last time, and it's just 2 days pero grabe, as in sobrang dami ng tao, yung mga financial institutions nandoon, and even I came across this local no in Dubai na he's part of VT Markets, yung broker. Um Masyashock ka kasi ang daming iba't ibang lahi dun. Wow, umabot na pala tayo ng 500 pa. Picture naman ako, Coach Marge, at sa mga admin natin dyan. Sobrang dami na pala natin. Alright. Now, ma-amaze kayo kasi ang daming ibang lahi. Pero sobrang konti ng Pinoy. Sobrang konti ng Pinoy. Sabi ko, grabe no, tayo masisipag, madiskarte. Pero kung sabi ko, maturuan lang tayo nito, ang daming Pinoy na for sure um, magiging successful sa field na to. At yun yung heart ko. Yun yung heart ko na, of course, galing ako sa mga hindi magandang desisyon, tama? Sabi kung meron lang nagsabi sana sa akin nito,
naaralin ko na lang sana na ito pala siya kaganda, na malaki pala yung pwedeng kitain dito. Sana ginawa ko na lang the proper way. But I believe it happens for a reason. No, na sana one day bawat pamilyang Pilipino merong alam diyan kung paano mag-trade. Yun yung talagang heart ko. I wouldn't say na sobrang galing. Pero sana mangyari yun, no? Sana galing sa community natin yun. But in my heart, no, sana no wala nang ma-scam kasi meron sa bawat isang pamilyang Pilipino na alam na kung paano yan. Alam na kung ano yung truth behind those behind this, no, nga na talagang you need to learn this, hindi siya easy money, okay? So I hope one day na marami pa tayong events na attendan nito internationally na hindi lang ibang lahi yung makita natin, na this time, no, manggagaling sa atin yung mga new breeds of traders, no. Imagine this, kung ikaw sa sarili mo aaralin mo to ngayon, hindi lang 'to para sa'yo. Bakit ko nasabi? Once you learn this, I'm pretty sure, mashi-share mo 'to sa anak mo, mashi-share mo 'to sa pinsan mo, mashi-share mo 'to sa kapatid mo, mashi-share mo 'to sa magulang mo, sa mga kakilala mo. And you know what? That seed na na-impart mo sa kanila, na natuto sila konti, nagka-idea sila kung ano 'to, if that person one day will remember you or will share this story kung paano sila naging successful, 'di ba? Ang sarap siguro isipin, "Ay, yung tita ko kasi inaral niya 'to kaya nagka-idea ako at a young age, kumita ako ng malaki kaya dahil sa tita ko." 'Di ba? So, or of course 'no, ikaw din, no? Kasi yung tita ko, yung tito ko sobrang yaman, ito pala yung ginagawa niya, forex trading, kaya inaral ko din, 'di ba? Iba't ibang bansa guys, ang daming ano, mga bata pa, 'di ba? Sa eskwelahan nila inaaral na 'to. Pero tayo dito hindi pa. But it will start from us. I pray no na marami pa tayong ma-educate regarding this. Okay? So, ayan, okay? Eto na, medyo seryosong topic na tayo. So, ano ba talaga si forex trading? Okay? Again, it's Forex, meaning foreign exchange. It's the global marketplace for buying and selling of currencies. It is also known as the currency market. So pag may magtatanong sa'yo, what do you trade? I trade currencies. Okay? Kasi marami. Pwede Bitcoin, pwede mga crypto, no? Pwede stocks, pwede bonds, but etong specific field na pag-uusapan natin is palitan ng pera, which is forex trading. Okay? And did you know, amongst all, kasi yan magpipinsan lang yan eh. Crypto, stocks, forex. But did you know, amongst all, ang pinakamalaki dyan is si forex trading with around 7.5 trillions of dollars traded every single day. Tama yung narinig nyo. Every single day. Hindi po monthly, hindi po yearly, every single day. While the others are just trading in B, Forex is trading in trillions. Okay, ganun kalaki. Pero, kukunin ba natin lahat yan? Hindi. Kukurot lang tayo. Paki-comment nga, kurot. Okay, paki-comment nga, kurot. Kasi baka meron dito gusto kumita agad ng ano ha, 1,000,000, 2,000,000, kurot ka lang, no? Kahit $100 per day, $200 per day, isipin mo, $100 is 5,000 pesos, 'di ba? And gawin mo lang 'yan ng 5 minutes. That's not bad, 'di ba? Okay. Now, ayan, eto guys, perfect example. Ito yung nakikita nyo sa airport, 'di ba? Sa mga bangko. That is the foundation of forex trading, the traditional way. Okay? Now, ano ba yung traditional way? Meron kang $1, wow, at 57 pesos. Tapos ngayon nasa 59 na. Nako, nasa around 2 pesos ang profit mo per $1. Pero paano kung $100 yan? So maybe nasa around magkano na? 500, no, 5, kung 5,700, 5,900, 200 pesos. Not bad kaysa matulog yung pera mo sa bangko, 'di ba? Now, if the price goes down, will you still make money? Chances are, guys, sa traditional way, mahirapan ka. Kasi nga, kung binili mo ng mataas, tapos binenta mo ng maliit, malulugi ka dyan. Pero what we're talking about is the global market, okay? Wherein you can take advantage of the buy position and the sell position.
Hindi po ibig sabihin sa sell position, bumili ka na tapos binenta mo. Okay? So, dito kasi pwede kang mag-take advantage na if you forecast that the market will go up, then you take the buy position. Other term for buy is bullish or going up or long. Okay? Sell position naman is you are forecasting that the market will go down. Alright? So, other term for this is short or bearish. Okay? So, I hope I am clear. Mamaya may mga tanong ako sa inyo guys ha, para hindi nyo makalimutan. So, another terms, take profit, stop loss, CTP po is an order wherein kung nag-buy ka, okay, kung nag-buy ka, just in case, pwede mong maset na agad kung hanggang saan na price yung take profit mo at hanggang saan din yung kaya mong malos. Yes, again, meron pong losses dito. The good thing is, pwede mo na siyang makalculate sa risk mo and maganda dyan, kahit tulog ka, automatically pwede siyang ma-execute. Kunwari, nag-trade ka ng ang price is nasa 4,700, gusto mo pagdating ng 4,800, dun ka mag-take profit, pwede din. Or kung gusto mo mag-stop loss at 4,600, which is kung buy yun, negative ka, so pwede na yung ma-execute just to really protect your capital. Kasi in as much maraming gusto kumita sa trading, pero hindi nila naiintindihan na ang pag-protect sa capital mo is as much as important as taking profits. Kasi marami, no, isa ako dyan, guilty ako, no, na kumita ka ng malaki ngayon, pero bukas makalawa, ubos na yung profit mo. Or hindi nga lang profit ubos na yung capital mo. Kasi kumita ka lang ng malaki ngayon, nag $100 ka na, kinabukasan ayaw mo nang bumaba sa $100 na dapat $10 lang yung kikitain mo, no? By your capital and by your risk. Pero gumanda yung takbo ng market, kumita ka ng mas malaki, okay? Pero ang nangyari, ayaw mo nang magpatalo, gusto mo nang palaging panalo, hindi ka na nagka-cut loss, hindi ka na nagsa-stop loss. Ang nangyayari is, naubos yung capital mo, you need to remember kung naubos na yung capital mo, ano yung iti-trade mo? Wala na. So you need to understand that capital protection is as much as important as taking profits. Okay? So, hindi pwede na profit, profit, profit. May mga araw na magpapatalo ka muna as long as buhay pa yung account mo, okay na yan. Okay? Now, eto guys, question ko sa inyo, ano yung tinrade ng trader? Or ano yung position na ginawa ni trader? Is it a buy or is it a sell? Sige nga. Can you comment? Comment guys. Comment, 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 comment. Ayan. Okay. Uy, meron pang nalito. Okay guys. This is a sell position. Okay? Dalawa lang yan. Pwede kang mag-buy, pwede kang mag-sell. Okay? Now, saan ba dito may kita yung mga features sa buying and selling? Hold muna kasi bukas yan yung pag-uusapan natin. Okay? Kailangan mo munang maintindihan to. Okay? Now, you need to understand going down yung market, ito yung entry. Okay? Dito pa lang may kita nyo guys, ang forecast niya is sell. Bakit? Yung target niya na profit, ito yung target or take profit 1, ito naman yung take profit 2. Ayos? So that means, ang understanding ni trader, bababa pa to. Okay? Pero, in the opposing side, no, to protect the capital, ginawa niya is naglagay siya ng stop loss. This is what we call prices, guys. Ito yung price. Okay? So, ang nangyari, dito na price at 1.3633, dito nag-entry si trader. Okay? So, ang nangyari is, na-forecast siya na dito sa 1.3625. Pag na-hit ng candlestick, this is what we call candlestick, nung bumaba na to, nung na-hit na to ng candle na to, itong take profit 1, automatic nag-close na yung trade na to. Mahimbing na yung tulog ni trader. Okay? Bago siya matulog. Ito naman is take profit 2. Okay? So, nung nadaanan na to ng candlestick na to, automatic nag-close na siya. So, dalawang take profit si trader. But, opposing, no? Kung forecast niya naman, let's just say dito, nag-buy siya, paakyat. So, possible din.
Okay, pwede siya dito mag-buy, tapos pwede siyang mag-take profit sa taas and SL sa baba. Kung na-observe nyo guys, sa basic lang ha, etong take profit pag sell is nasa baba. Ang stop loss is nasa taas. Pag buy naman, ang take profit nasa taas, ang stop loss is nasa baba. Kung ano yung forecast mo, dun yung take profit mo. Okay? Now, eto, klarong-klaro to guys. Ano to? Can you comment? Anong position to? Buy or sell? Buy. Perfect. Alright? At least familiar nyo na. Alright? So, ano ba yung types of market analysis natin? Alright? So, ito yung sabi ko sa inyo kanina guys na hindi po sugal si forex trading and lalo na sa mga brothers and sisters natin na mga Muslim, no? Alam ko, no, na very ano tayo diyan, no? Lalo na sa Middle East. You need to understand na gumagalaw ang market for these reasons, no? May sentimental, may technical, may fundamental. Hindi dahil kontrolado lang ng isang tao or hindi lang dahil kontrolado ng isang platform or application. Okay? So, ang fundamental guys is more of the economic side ng isang bansa. So, kung ano ngayon, anong nangyayari sa US, 'di ba? Actually, it affects them, no? It affects everyone, no? Lalo na ngayon na hindi pa tapos ang giyera, bumababa talaga yung mga ano nila, yung mga assets nila. Okay? So, medyo yes, tumataas yung dollar sa atin na side kasi mas lumalala yung ekonomiya natin. Pero sa kanila din guys, apektado sila lahat niyan. Pag giyera, wala talagang panalo. Okay? Affected talaga lahat. So yan, mga wars, politics, mga interest rates, yan, mga employment rate, more of fundamental. So other term na lang for fundamental is news. Can you comment news? Pag sinabi sa'yo, what type of trader are you or ano yung type of analysis na ginagawa mo sa trade? Pag sinabi mong fundamental, expected yan, naka-base ka more on news. Okay? Pag technical naman, more of chart patterns, more of volume. No? Hindi ka nakatutok sa balita. Ang ginagawa mo lang is yung mga patterns na kikita mo sa market. Okay? Okay. Can you type patterns? Can you type patterns? Yan. Okay? Marami yan. Patterns, volumes, prices, no? Mga price action. That is more on the technical side. Okay? Now, Dito lang pala by ang pera. the way guys, alright. Now, gusto ko lang i-share sa inyo guys. Medyo, I know this is a bit of a boring part, but there's one thing I want to encourage you. Kasi itong part na to, ang dali ko lang ma-explain sa inyo. Okay? Kasi dito guys, merong tinatawag tayong high impact news. Pag nakita mo yung mga pulang balita sa forexfactory.com, wag kang mag-trade sa panahon na yon. Pag technical naman, may mga makita kang mga breakout, kailangan mo ng support and resistance, may mga indicators kang tinitingnan dyan. Pero, of course, no, what I want to encourage you is someone na hindi ko inakala na kikita din siya ng malaki. Okay? Kasi bakit? She's an OFW, teacher pa siya. At the same time, sabi ko, talaga bang kaya ng mga... no offense ha, hindi ko po minamalit yung ano natin. Kasi ako magto-33, magto-33 na din ako. Pero doon ako na-challenge na kung nakaya ng mga 40 plus, sabi ko talaga sa sarili ko, lalo na sa kapatid ni Coach Marge, alam mo yung mga pinapasok niyo kung ano-ano dyan, yung mga casino. Kung ito yung inaral niyo, mas malaki pa yung kikitain niyo. And I'm just really proud of this person. Nasabi ko, grabe no, ang hirap, itong pinapakita ko sa inyo, this is just the tip of the iceberg. But ito yung encouragement ko sa inyo bago ako mag-proceed sa next topic. Bago kayo mag-nosebleed, okay? Hold on. Let's watch this video. Nandito lang pala ang pera. So, bakit pa ako magpagod? Hi Pips, may interviewin naman tayo from our community fresh from Thailand, Miss Mine!
Kamusta naman yung trading journey mo? Ang dami kong natutunan. Ganado ka kapag natutunan mo na isang bagay na gusto mong matutunan, lalo na pag nag-take profit ka na. Every time na mag-trade ako, may kinita ako. Wala pang 1 month sa trading journey mo, bakit ka nag-resign? Kasi hindi lahat may lakas ng loob na gano'n na hindi na uwi na ako ng Pinas. Kasi in just 4 days, kumita ako ng 6 digits. And naisip ko, ba't ako magpagod for 1 month at ganito lang ang kinita? Ilang digits lang? 4. Sabi ko, nandito lang pala ang pera, so bakit pa ako magpagod? So, ibig sabihin, nakatipid ka pa ng oras. Kaysa yung oras mo, ubusin mo ng ilang taon, tapos ganito lang yung kita mo. Ngayon, days lang, kinita mo yung isang taon na effort mo. Actually guys, humble lang to si ma'am, pero 7 digits na yung kinita niya dito sa 1 month mo na journey. Kaya talaga from zero knowledge to 7-digit income. Yes, walang imposible kasi walang bagay na mahirap kapag talagang porsigihin mong matuto. Everything can be learned. Kung kumita ang iba, why not you? Of course, you start from the basic. Mastery muna bago ka sasabak sa live trading. Demo muna, mag-build ka ng confidence sa demo. Itong Pinoy traders, ginamit ni Lord para ako makonect sa legit broker. So ngayon, connected ako sa world market, makapag-trade ako anytime. Para sa mga taong talagang nagnanais na magkaroon ng financial breakthrough, then this is the right business for you. Comment ako if you want to learn more, and we conduct free webinars para at least matutunan mo yung mga basics. Ayan, yun yung pinakagusto ko, basic, no? Kasi dito, again, right foundation lang. And we had the privilege together with my partner, no, si Coach Marge, na hinatid namin si Miss Divine sa airport, no? Kasi pumunta talaga ng Cagayan. Nung umabot siya ng Cebu, kasi taga Cebu siya, so from Thailand, nag-for good. Pumunta ng Cagayan, we really bonded, no? And sobrang na-amaze ako kasi ito yung profit niya in just 1 month. Okay? And then, yan, 2 weeks niya. Ayan. So, guys, patience and dedication lang talaga sa pag-aaral din, no? So, napaka-inspiring yung story ni Miss Divine. And I hope marami pang Miss Divine yung lalabas dito sa community na to. Hindi lang kasi si Miss Divine, actually marami din tayo dito. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So, let's proceed more on the forex terminologies. Okay? So, eto na guys, sino ba yung sinasabi ko sa inyo, sino yung mga nasa market na nagtitrade? We have the retail traders, we have the forex brokers, we have the institutional traders, and we have the liquidity providers, okay? So, sino ba tong mga institutional traders? These are the big banks, okay? The hedge funds, the government, okay? So, they account 90% sa daily forex trading volume. So, who are this? Bigyan ko kayo ng idea. Sino dito nakarinig na ng JP Morgan? Ayan, 'di ba? JP Morgan, Goldman Sachs, 'di ba? Dutch Bank, 'di ba? So sa JP Morgan, pag nasa call center ka ng JP Morgan, 'di ba? Banker yung tawag sa kanila. Correct me if I'm wrong ha. Kasi they're one of the biggest talaga traders in the market. So imagine that, no? Kasama tayo. And ito yung mga tinatawag, they're like the whales in the ocean. So when they move, waves happen. And small fish, tayong maliliit na isda, nararamdaman natin yung impact ng mga trades nila. Pangalawa, ito yung liquidity providers. So usually, these are the tier 1 banks and the large financial institutions. Sila yung mga nagsusupply din ng buy and sell quotes. Okay? And sino ba to? They are on the other side of the trade as well, no? So, mga Barclays, XTX, UBS, ganyan. So, pangatlo, forex brokers. Ito guys, they act as the bridge between retail traders and liquidity providers. Alam mo, napaka-blessed natin. Why? It was just on the early 2000 na napagbigyan tayo ng chance pumasok sa market. For sure, ang daming gusto pumasok sa forex trading. Pero dati wala kasing opportunity. It happened then because of these forex brokers. So dahil sa kanila, naging middleman sila. Yes, they earn from the spreads, no? And commission somehow, maliliit lang naman. Pero at least nabigyan tayo ng opportunity. Kasi you cannot trade in the market without having a broker. Okay? So you need to understand that. Okay? Kung wala kang broker, nako, kabahan ka na. Baka yung platform mo gawa-gawa lang, okay? Number 4, retail traders. This is you, this is your classmates, this is us, no? Ako, no? Si MJ, no?
And nasa around 6 to 8% lang yung volume natin. But grabe, no? Small compared to institutions, but we are growing fast thanks to online platforms. Okay? So, question guys. Who do you think control most of the 7.5 trillions of trades every day? Yung big banks or yung retail traders like us? Of course, yung mga big banks, no? So, mga governments, andyan din yan sila, no? So, may mga tinatawag tayong mga floor traders, yung mga malaking financial institution talaga, andyan lang sila sa Wall Street, may mga in-house traders din yan, yung mga bangko, even mga insurances, sino dito yung mga financial consultant, 'di ba? Sa mga insurance, yung mga insurance companies nyo, merong mga nilalagay sa market 'yan, no, na tinitrade. So kasama 'yan, no? And imagine tayong maliliit na mga traders. Maliit lang tayo in the large financial ocean, no? Pero remember this, okay? Even small fish can ride the waves of the whales. Kahit maliit tayo, pwede tayong sumama dun sa ride ng mga whales na yan, no? Kumurot lang tayo kahit sa kanila na yung milyon, milyon, billion, billion at trillions na yan. Pero sa atin may kurot lang tayo. Okay na tayo doon, 'di ba? Hindi na, not bad na makapag last time kasi nung October, naalala ko, October nag-Dubai kami ni Coach Nars. November Singapore, Malaysia kami. Ano kasi 'yun, parang naging November, December kasi tumawid na ng December. January, yung whole family ko din nag-Thailand. Nag-skip lang ng February. Ngayon naman, andito tayo sa Japan and we'll be back by March 31, no? April 1 and 2, magpapahinga lang kami konti, but April 3 will be flying again to April 3 to 9 will be in Thailand ulit. Wow, grabe. Grabe, imagine niyo guys, sumabay lang tayo konti sa ride ng whales, pero hindi na masama, no? At least may time freedom ka na talaga, no? Na anytime pwede kang kumita anywhere around the world. I'm here in Shinjuku, no? I'm in Sutetsu Fresain, no? So medyo ano lang, sobrang lamig dito, hindi ko kinakaya. So moving forward tayo guys, napapa-share tayo konti. So ito yung mga types of trading in the market. So meron tayong tinatawag na scalping, day trading, swing trading, and position trading. The scalper is the trader in itself. So again, kung ikaw, ano ba yun si scalping or si scalper? Yung tao nagtitrade lang siya very quick, at least seconds to 15 minutes pinakamatagal, nag-exit na yan. So, most of us here, ako personally, I'm a scalper, no? So, kasi sobrang busy ko, may business din ako. So, what I do is every specific time dun lang ako nagtitrade. Okay, I have a strategy na doon lang yung oras na yun talagang nagtitrade kasi proven and tested na yung strategy ko na yun. Okay? So, nangyayari dito guys, pwede pala na kahit busy ka sa trabaho or negosyante ka, on your spare time, kahit 5 to 10 minutes ka lang mag-trade, pwede na. Dati kasi, who among you here, iniisip mo, kailangan pala dapat 24/7. Kailangan na merong 3 monitor setup, 'di ba? 'Yun yung mindset natin eh. Kailangan pala talagang matalino ka sa math, hindi po, no? Basta willing ka lang matuto at kahit maglaan ka ng 20 minutes pinakamatagal for you to trade or 30 minutes. Ako nga minsan 1 minute, 2 minutes, 5 minutes okay na ako. Basta kumrot lang ako, wala na akong problema doon. Pangalawa, ito day trader talaga. These are mostly from 8 to 5 p.m. or from opening ng market until mag-close ang market. Kino-close na nila yung trade nila. Yung swing trading naman, most of it, lalagay sila ng position, at least let's just say Monday, close nila by Friday. So most likely mga every week nilang chine-check yung mga yung mga trades nila or ginagawa yung mga trades nila. And position traders, these are usually the big banks, no, kasi sobrang lalim ng mga kapital ng mga taong to. Yearly sila nagpo-position ng trade. So ganun sila kahaba ng PC ng capital nila. Okay? So question guys, who among you here would ano sa tingin nyo, alin dito yung fit kayo?
Fit kayo sa ano ba, scalper ba, day trader ba? Ano sa tingin nyo yung fit sa inyo? Scalper. How about the others? Ayan, scalper. Alright. Thank you sa mga nagko-comment. Alright, moving forward guys. Ito pala yung mga trading sessions natin in the Philippines. Sorry. Time pala to, no? But these are the trading sessions. We have the Tokyo or Asian session from 7 a.m. to 4 p.m. Okay? We have the London, we have the 3 p.m. to 12 midnight. We have the New York which is 8 to 5 a.m. And we have, hindi ko lang nasali dito guys, the Sydney session. Okay? Or the Australian session. Okay? So that's around 5 a.m. to 2 p.m. So, alin ba dito yung pinaka magandang mag-trade lalo na if you're a gold or US 30 trader? That's on the overlap. Ano ba yung overlap na sinasabi ko sa inyo? From 3 p.m. to 12 midnight si London. Now, on the 8 p.m. papasok ngayon si US. Okay? So yung overlap pagpasok ni US, yun yung maganda doon. Okay? Usually 8 p.m. to 10, pinakamatagal na yung 11 p.m. na trade sa Philippine time. And good news is, pagkasama kayo sa VIP community natin, we do live trading every single day. Yes, you heard it right. Ako dati kasi, naghahanap ako ng kasama. Uy, sama mo naman ako sa trade mo. Pakita mo sa akin paano mo ginagawa. Dito guys, nag-i-enjoy tayo sa VIP community natin na live trading everyday. So makikita mo talaga, sinasabi ng mga coaches dito. Shout out pala kay Sir Jesse. Ayan, palakpakan natin. No? It's been 3 days na siya na yung nagla-live trade kasi si Coach Nars nagbabakasyon din. So, it's really amazing no na over-delivered yung ginagawa ng community para sa mga talagang nagseryoso sa journey nila. Okay? So, dagdag ko na lang din guys, eto pala yung mga tinitrade natin. We have the forex, okay? The foreign, yung mga currencies. But, dagdag ko din, no? Baka hindi nyo alam, yung commodities, okay? Kasama din yan. So, you can trade oil, you can trade silver, you can trade gold. That's commodities, okay? Indices, yung top 30 US stocks, which is the US 30. Marami, actually. Ito yung sinasabi ko sa inyo na major currency pairings. The Euro-USD, the GBP-USD. Most of it paired with USD. So, para siyang ano siya guys, para siyang tug of war ng two different markets or economies. Kaya nga, palitan ng pera, palitan ng euro, palit sa USD, palitan ng um, Japanese yen to USD. So, ganun yung nangyayari dyan. And, anong explanation dyan? Kasi may tinatawag tayong base currency and quote currency. Okay? So, si base currency, this is the currency you are buying when you trade the forex pair. The quote currency naman, ito yung sinisell mo. So, parang ganito guys. Okay? Pag maganda yung ekonomiya or takbo ng euro, compared to USD, okay? Ang nangyayari dyan, tumataas ang market. Kaya nagmo-move. Are we clear? Now, pag hindi naman maganda yung nangyayari sa euro, tumataas, gumaganda ngayon si USD, ang nangyayari, bumababa. Okay? Are you getting it? Parang may tug of war. Okay, nangyayari. Alright. Now, moving forward, ito din, si gold. Yes, you can trade gold. Ito guys, ito yung pinaka-paborito ng mga traders dito sa atin eh. Okay? Pag maganda yung takbo ni gold, bumababa si USD. So, normally guys, okay? Normally, bakit merong gold? Kasi ito yung safe haven ng mga investor. Si gold po kasi, hindi siya yung tipong mag-flip ka ng pera agad. If physical gold, I hope you understand. Hindi siya para kumita or yumaman ka agad. But you are actually protecting your money kasi sobrang taas ng inflation rate. So ngayon, ang mangyari, ang mga investors, dito tayo, ito yung pinaka-safe, ito yung safe haven natin. Hindi agad mawawala yung value ni gold kasi gold yan eh, 'di ba? Ever since ilang thousands of years, yan na talaga yung mode of barter natin, payment natin. Pag may gold ka, may silver ka, yun yung ano natin. Kaya pag maganda yung nangyayari kay gold, bumababa si USD, especially pag merong war. Okay? Pero ngayon lang, may mga correction na nangyayari kasi expected talaga sa simula, no? Nagaganda si gold. Pero biglang bumagsak. Pero actually, ang ano ko lang ang forecast ko lang dyan. Again, this is not a financial advice. Do your own research. In the long run,
Hindi ka nakakita ng gold na bumagsak. Nag-correct lang yan ngayon, yes, because lalo na sa nangyayari, ang response ng mga tao, pero for sure, si gold, tataas din yan. Okay? Pero kung mahaba yung capital mo, o maano yung PC mo, you can still do long-term positions. Pero kung ako sa'yo ngayon, hindi, kahit quick lang, scalp pa lang, okay na, para at least take home mo na yung profit mo. Okay? Lalo ngayon, mas maganda may cash ka din. Ito pala guys, base currency, itong naandito, si euro, which is always one. Okay? Ito yung always one. And yung, um, ito yung isa, no? Which is ano ulit tawag dito? Base and, sige nga, ano yung isa? Ano yung explanation ko kanina? Quote, ayan. So, ayan. May nakikinig pala talaga. So, which is 1 euro is equivalent to, sample lang to guys ha, 1 euro is equivalent to $1.17. So, ayan yung explanation dyan. Makikita ka ng euro, base currency 1. So, yan yung price niya at the US price. Okay? Excuse me. Sorry, by the way guys, baka may magtanong sa inyo, ano pala to? Actually, this is one of the indicators no na nakakatulong din sa mga students natin sa community no. So matututo din kayo nito soon. All right? Ayan, that is the quote currency. Okay? So ask price, bid price no. Si bid price guys, this is the highest price a buyer is willing to pay for a currency. Si ask price naman is the lowest price a seller is willing to accept a currency. Okay? So ito siya, okay? And in between dyan is tinatawag nating spread. Kumikita dyan si broker, no? Pero sa akin guys, wala na akong ano dyan. Basta competitive naman yung spread mo, hindi na yung tipong sobrang taas, then why not, 'di ba? Kasi as long as ano man natin, ayaw naman natin na may middleman, pero kailangan hindi tayo makakapasok sa market kung wala tayong broker. Okay? So, okay, next. Leverage. Ano ba si leverage, guys? Okay? This is a financial tool na sinasabi nating two-edged sword. Okay? So, para kang pinapautang nito ni broker, no? Para mas malaki yung trade mo kaysa sa perang hawak mo. Okay? For example, meron kang $100, pero yung $100 mo naka-leverage ng 400:1. Your trading power will be $40,000. So, pwede malaki yung kitain mo kasi nga dahil may tinatawag na leverage. Pero, may sinasabi din tayong do not over leverage, no? Kasi, this is a very powerful tool kung nanalo ka. Pero, this is very risky sa risk management mo din na part kung sobrang taas ng leverage mo. Pero, hindi mo alam, hindi mo kinumpute kung ano yung dapat para sa'yo. 100:1 is good. 500:1 is medyo a bit risky, but it depends sa'yo. Pero wag na sanang umabot ng 1,000:1, ha? Okay? So, keep it short, keep it small lang muna. Alright? So, etong part na to guys, makikita nyo actually to sa broker na part. No? Makokontrol nyo to kasi may option si broker kung magkano yung leverage na ilalagay nyo. Okay? So, ito, ayan, take profit, stop loss, na-discuss ko na to kanina. Okay? So, wait lang Ayan, ito din, makikita nyo din to. Bukas bukas. Hold on, malapit na akong matapos. Makikita nyo to bukas, guys. Si balance, si equity, and si margin. So, konting a little discussion lang. Si balance is, ito yung pera sa account mo na hindi pa kasama yung open trade. So, ito lang talaga yung deposited mo. Hindi din kasama dito yung 100% bonus, no? May mga bonuses kasi hindi ko lang pa alam, no, kung this April kung kasama pa ba yung kasama pa ba sa April yung 100% bonus. So we'll keep you posted, but as of March, no, meron pa po tayong mga bonuses. So in as much, no, maganda ano niyo yun. So ano ba yung bonus na yan? Pag nag-deposit ka ng $100, bibigyan ka ni broker ng 100% trading credit. So magiging 200 yan. So dito yan papasok sa equity mo. Ang mangyari dyan, kasama na siya sa balance mo. Okay? So medyo may may leeway ka for your trade to stay longer kasi may extra kang capital. Okay? Si equity naman, ito yung balance plus or minus your current open trades. Profit or losses pala. Okay? So if you're losing,
then equity is lower than the balance. But if you are winning, meaning the equity is higher than the balance. Okay? Si free margin naman guys, okay? Ito yung money na available to open new trades. Okay? And si margin level, ito yung gusto kong i-remember nyo. Always. Si margin level, iyan yung safety indicator nyo. So it shows how healthy your account is, no? Para yung health bar mo, no? Pag dumating na yan ng 100%, naku, kabahan ka na. Kasi magma-margin call na yan. That is what we experience, lalo na sa mga traders na walang stop loss, no? Na mauubos na yung account mo. So in as much, make sure to have a healthy margin level. Merong nagsabi sa akin, MJ, maganda ba talaga na may 100% bonus? Yes. Kasi imagine mo, kung meron kang $1,000, that's 58,000 pesos. Imagine mo, gagawin ni broker yan 100,000 plus. Ganun kaganda. Pero of course, you need to understand, ay, ita-times to yung pera, i-withdraw ko na lang yung pera ko din para 100,000 na. It doesn't work that way. Kailangan mong i-trade yung binigay ni broker na 100% bonus. Ang maganda lang doon is pag mag-grow na yun yung pwede mo nang ma-withdraw din. Okay? Pero yung balance mo anytime at yung profit mo from the balance, pwede anytime ma-withdraw. Okay? So, okay. Alright. Now, malapit na ako matapos guys. Bear with me. Ito din, no? MJ, pag ano ba, pag magte-trade ba ako, pag yung $100 ko, $100 din yung panalo. May ganyan kasi, di ba? So, guys, how do we measure the wins, the profits and losses? It's what we call PIP, okay? Or percentage in point, okay? So it's the smallest price movement in a currency pair. So pag may sinasabing 10 pips, 5 pips, 'di ba? Ito yung parang ginagawa mong panukat, no, sa ano mo, sa trades mo, okay? So ang mangyayari diyan, guys, kung magkano man, kung positive or negative, mako-compute yan siya. Okay? So, papakita natin how. Okay? Now, eto nakikita nyo sa gilid. This is where we base the pips. Okay? So, sa prices. Okay? So, eto yan. Okay? Now, there are 6 numbers. So, you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6. Focus lang kayo sa 5. Type number 5 if you're still listening. Okay? Type number 5. Alright. Now, dito ka muna mag-focus sa until 5th na number 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. Dyan. Okay. So, dito, ito yung 1's place. Ito yung 10's place. Ito yung 100's place. 100's place. 1,000, 10,000. Huwag kang lang maguluhan ha. Kasi ako nung narinig ko talaga ito, math na naman. Bobo pa naman ako sa math. Naku, ayaw ko na to. Relax ka lang. Inhale, exhale. Okay. Now, etong 1's place, okay, kung magkano yung, ilan yung andyan, ita-times mo lang times 1. Ita-times mo lang, imumultiply mo lang siya kung saan siya nakalagay na place. 1, 10, 100, 1,000, 10,000. Again, dito ha, 1, 10, 100, 1,000, 10,000. So that means, pag na-change to 8, ilang movement? Pag na-change to 8, ilan yung movement? Ilang pips? Pag 7 to 8, okay? Pag 7 to 8, yan, okay? That's 1 pip. Okay? Alright, pag ito na-change ng 3, okay ha? Kalimutan nyo. Ito pag na-change ng 3, pag na-change to ng 3, ilang movement? Ilang movement? 100. Okay? Kasi bakit? From 200, naging 300. So, that's 100 pips movement. That's how you measure the movement ng trade mo. Okay? So, hindi siya kung 50 pesos, 50 din ba panalo ko? Hindi siya ganon. Okay? Now, ayan. Okay? Again, 6, 1s, 10s, 100s, 1,000s, 10,000. So, 6 pips, 4 times 10, 40 pips, 9 times 100, 900 pips, 1 times 1,000, 1,000 pips, 1 times 10,000, that's 10,000 pips. Okay? Now, game. Okay, game tayo. Are you ready? Are you ready? Alright, now,
Parang gusto kong mamigay ng GCash ngayon, ha. Comment nga ng G. Kung gusto niyo manalo tonight, comment nga ng G. Paunahan na lang guys, ha. Isa lang yung bibigyan ko. Grabe naman kayo. Sige nga. Okay, yung unang-una, patulong ako admin. Patulong ako admin, ha. Grabe naman. Wala pa, nako. Nako, pinakita na. Okay, sige, mamaya na lang kasi nakita na eh. Mamaya. Okay. So eto guys, may nagsagot na. Sige nga, isagutin nyo na lang din. Pero mamaya, pinakita ko na pala. Ako pala yung mali. Mamaya guys, meron pang isa. Magbibigay tayo ng Gcash sa bandang huli. May computation din. So eto, from original price to new price, okay, ano yung movement? So eto, 10 pips kasi 2, 4, so 6 to 7, 100, tapos 0 to 3. Okay, so ayan. Okay, I hope. Either ano to guys negative or positive. So that's how you measure it yet. Okay? So wala pa diyan kung negative ba siya or positive. Pero kung of course kung tumaas yan, bumaba, hindi. Kung nag-sell ka, depende sa position mo. Okay? Now, eto din, dagdagan natin konti. Lot size. Okay? Si standard lot, sample na lang to guys, for the gold, no? Yung one lot size for the gold, sobrang taas na niyan guys. Yung every movement niyan, na 1 pip tapos 1 lot size, ang every movement sa every 1 lot size is $10. Imaginein mo, isang pip movement, sobrang bilis kaya niyan, lalo na pag scalper ka, no? $10. Mini lot, $1. Micro lot, $0.10. But sa US30, magtataka ka, bakit maliit? Kasi naka-CFD yan. So, na-contract siya, iba yung computation. Okay? So, mas mataas pag gold. Okay? So, depende sa lot size. Si US30, 0.1 yung pinakamaliit na lot size. Si lot size kasi ng gold, 0.01. Okay? Now, okay, sige. Ito, computation natin. Okay, sige nga. Paunahan, Coach Marge. Paunahan. Ito na. 1, 2, 3. Sagutin nyo to guys I-compute nyo. Okay, i-compute nyo hindi pa yan, may next pa. Pag nag-move to, no? Yung next kayo na yung sumagot. I-compute nyo yung lot size and magkano yung panalo sa lot size and pips. Sige nga. Pinakauna, nag-bar na ako. Ayan, pinakauna na lang. Ayan. Sino yung pinakauna? Sige nga. Naka-picture ka, Coach Marge. Ayan, grabe. Sobrang talino ng mga students ngayon, Okay, original price. Okay lang sa mga first timer na medyo na pressure ka. That's good. Okay, unti-untiin ko to. Original price is at 1.0940. Ang new price niya is at 1.970. So, ilang movement yan? Okay? Tapos, 1 yung lot size, given the example. So, how many pips and how much is the profit? Okay? Nakita niyo na, Coach Marge? Okay, tama. No? That's $300. Nakita ko si Edward Punlo. Okay? Sir Edward, message ka lang kay Coach. Dito sa Zoom. Ano ba? I-type mo daw yung mo sir, wag mo na lang. I-chat mo si Coach Marge. Kasi yun, ayan, yung Marge Gabutan. I-message mo ngayon sa Zoom, sir. Papadala tayo ng GCash, no? Worth 1,000 ng Coach Marge, okay na naman siguro yun, no? Kasi kanina, man tayo, no? Gabi, no? Natuto ka pa. Meron ka pang 1,000 pesos, pwede palakpakan natin yan, grabe. Nanood ka lang, natuto ka pa. Meron pang pa 1,000, no? So, bukas, dapat andito lahat ng mga 400 plus dito, Parang lahat dito gusto ng matuto tapos meron pang additional. Parang alam nyo parang feel ko may nagsabi sa inyo na magpapa-GCash tayo ngayon. Okay? So guys, by the way, congratulations no kasi sobrang natuwa ako sa inyo. Sobrang ambilis yung matuto. But don't worry for those na bago pa. It seems like very overwhelming. Okay? Ang mangyari dito guys, baka sabihin mo sa rin, parang di ko kaya. Huwag kang mag-alala. Ako din, galing din ako dyan. So, ulit-ulitin mo lang kasi merong video. So, ganyan kaganda. Pag vacant sa trabaho mo, tingnan mo lang to. Ha?
Tigil-tigilan na natin yung kaka-TikTok, kakapanood ng vlog, mga Korean movie dyan. Hindi tayo kikita dyan. Hindi yan makakapambayad ng gasolina natin. Hindi yan makakapagmabayad ng kuryente natin. This time, ito na aralin natin, okay? And I just wanna share something, guys, na success din ng community. Hindi ko na nasama pa yung latest. Ito kasi yung old ko na slide. But I'm just really amazed. Kasi for last year, 6 months na kinita ng buong community natin, umabot lang naman ng around 38 million pesos. Imagine that. Imagine, if kasama ka dyan, sa'yo yung 1 million na yan, 1 million pesos, okay na din, not bad, di ba? So, ibig sabihin, Guys, ito pala isa din sa kasama natin, which is working in UAE right now. Sobrang natuwa din kami. Kasi tingnan natin pakinggan natin yung story so niya. ibig sabihin, sir, yung $1,000 mo, naging $25. 25,000. 25,000 po. Pwede sabihin sa $25,000 in 1 month. And Yes po. magkano yung total profit mo right now, sir, if you don't mind? Sa ilang buwan mo po dito sa community natin? Sa magto 2 months pa lang po ako this coming September number 7 to be exact. Last Thursday, nag-withdraw po uli ako, and then the total na withdraw na po sa account po is $44,000. Wow, that's around, magkano po yan sa Philippine peso right now? It's around 44,000. Grabe na, agad. Nasa 2 million plus. Ngayon eh. So it's around 2.5 million. Tama po ba? Hindi po ako sa nag-aabang. Ito po ako. Pero Magkano? Parang hindi siya na-clear, sir. Grabe. Yung iba dito, guys. Okay, bawal ang screenshot. Dito, guys, kinakailangan tayo ni Sir. ayan po ang aking withdrawals. May mga withdrawals po ako. Ayan po, $10,000, $2,000, $7,000. Withdrawals po yan. Wow! Hindi Grabe! po sa pagyayabang, withdrawals po. At very thankful din po ako lalo doon sa kay Miss Amy. Yes. From VT Markets. Sa VT Markets. Opo, sa VT Markets. Yun napakaganda. Para sa inyo din po, Coach Mars, kay Coach MJ. Talagang Sir. helpful, talagang napaka-thankful. Ayan. So guys, gusto ko lang i-share, no? Kasi I don't know for some, no, but I can see some of the students here na nagbayad din ng I think if hindi ako nagkakamali, si Sir JV, doktora, dito siya, nakita ko nag-comment kanina. Nagbayad siya, guys, ng 200,000 just to learn this. Pumunta pa siya ng BGC just to really learn this, and he's a seafarer that time. And sobrang na-amaze lang ako kasi imagine mo, kaya pala hindi tayo natututo sa skill na to kasi yung mayaman lang din yung mga nakakaalam. Diba? Sobrang mahal. Imagine nyo, for you to have a formal course like this, yung tinuro ko kanina sa inyo, dapat may bayad na yun. Yung iba, I tell you guys, yung iba nagbayad na sa ganun, kahit tanungin nyo sa iba. Pero this time guys, libre lang natin nakuha. But for you to understand, kaya hindi din natin naaaral to kasi konti lang yung may capacity to learn this. Yung pinakamura na alam ko dati is around 80,000. Ay sabi ni kinonfirm yan ni Sir JV, ano lang, down payment pa yan. Sa Dubai, when I went there, meron daw nag-o-offer ng 3 million pesos. Grabe. Kaya pala. Meron din tayong nakita online na $1,499, pero may monthly subscription pa. Magkano yan? Magkano ba? 1,499 times 58. 86,000, tapos magma-monthly ka pa ng magkano? 5,800. Sobrang talagang pahirapan, okay? Pero what I want to encourage you is this, okay? Baka may sasabi, ay nako, magbibigay din pala ng ano. Guys, kung libre na lang sana lahat ngayon, dapat libre na yung pagkain sa Jollibee. Libre na yung pagkain sa McDo. Dapat libre na yung gasolina. But you need to understand, this will separate the profitable trader and those who are still aspiring. Kasi yung mga profitable traders, this one quality of these people, hindi yan sila nag-hold back sa pag-aaral.
Kasi kung ikaw nga nag-invest ka sa pag-aaral mo dati pa, even sa pag-a-abroad mo, tapos ngayon hihingin mo to ng libre, hindi siya tamang mindset, 'di ba? But what I want to share with you guys, may mga nagtatanong, nagde-direct message sa akin sa Zoom right now. Sabi sa akin, MJ, paano ba mag-enroll? Okay? Now, with all due respect, what I want you to understand, meron po itong bayad. Okay? We have this what we call cheat codes. This help a lot of students just like Miss Divine, just like Sir Ace, no? Ito, sabi din ng isang student natin, fresh start after losing my first $500, 'di ba? Yes, may mga losses, guys. Lalo na pag etong mga students na hindi nagsimula sa tamang training, no, or maybe nag-aaral pa lang sila. Pero eventually, ang kagandahan sa program at community natin, dahil sobrang basic siya, kaya mo siyang matutunan, and eventually, it will help you become a profitable trader. Just like all these people na nagpo-post ano natin. Actually, sobrang dami nila, no? Yung iba nga nakikita nyo sa Free GC. But what I want to encourage you is, eto si Sir Eman, retiree. Imagine na naghahanap pa ng ibang pagkakakitaan. Right now, eto yung challenge ko sa atin. What is your assurance na yung trabaho mo, andyan pa yan kinabukasan? I'm not telling you, hindi kita tinatakot, but alam natin yung sitwasyon ngayon. Lalo na sa Middle East, a lot of people are affected there. But ito yung gusto kong maintindihan mo. Don't hold back in your understanding and learnings. Meron po tayong Hero 30-day challenge for those who wanna make serious their trading journey. Okay? Now, MJ, ang tanong, magkano ba? Okay? Actually, guys, no holds barred, $599 yan, down to $198. Okay? Now, magkano yung $198? 50 times 58, let's just say 11,400. Guys, ang maganda dyan is lifetime membership na yan. Okay? Lifetime membership. But ito yung gusto kong i-good news sa inyo. Kasi always na lang, MJ, parang parang ang laki naman yan, 'di ba? Parang hindi pa kaya sa budget. Okay, sabi ni Coach Nar sa akin, kasi may challenge pa tayo right now sa website. Pero meron na tayong website, may kita nyo to sa website, guys. Sabi niya, MJ, as long as hindi pa ako nagsabi na I will increase, yan pa din yung presyo. So I have a good news for everyone. Right now, no, hindi ko, baka sabihin nyo sa akin, baka sabihin ko ito yung price ngayon, tapos kinabukasan tataas naman. But for those, sure ako dito, guys, for those mag-e-enroll this March, I can guarantee you that for those mag-e-enroll this March, you can still avail the $99 package. Okay? And that's lifetime already. And ano ba yung ma-avail nyo dyan? Andyan na po yung smart move indicator natin. Andyan na po yung Surefire VIP signal. And yung sinasabi namin parati sa inyo, yung live trading session. Okay? Na every night, ma-access nyo. At the same time, hindi ka lang naman papasok dyan eh. That's just on top. Kasi ang pinaka-main natin dito, guys, ito siya. Ito din yung nakatulong kay Sir Ace to become a profitable trader, yung XEU Sniper. Okay? And kasama dito, guys, is yung manual trading talaga na gusto mong aralin. Hindi ka na lang dependent sa kung ano-anong sinasabi sa'yo na signal. Ito, guys, from mindset to basic understanding of the technical side and the strategy, the method, ito yung pinaka nagustuhan din ng karamihan sa atin, itong XEU Sniper. Lahat ng yan, lahat ng to, you will have lifetime access. Imagine niyo from 200,000, 80,000. Nako, pag ikaw magreklamo ka pa sa 5,700, nako, ibig sabihin hindi ka pa talaga dito. Kasi baka mahal pa nga yung cellphone mo tapos hindi ka maglalabas ng isang bagay pwedeng pagkakitaan, 'di ba? Pero guys, eto na, okay? Can you comment, G, if you are that person who will enroll this coming March? Para alam ko lang, no? Para alam ko lang. Kasi baka sabihan ako ni Coach Nars, ang dami naman pala niyan. Okay. Alright, okay. Now, guys, wow. Grabe. At least ito lang maano. Coach March, pwede pa, no? Pa-screenshot ng mga ano,
ng mga nag-message. Ayan. Kasi gusto ko lang malaman yung numbers na pag-usapan ni Coach Nars na expected. All right, guys, thank you so much. And if you are here until now, guys, congratulations. And tomorrow, be more excited. Itong mga nag-comment ng G, titingnan ko to kasi baka GG ka lang dyan, tapos na GG ka tuloy. Guys, level up. Let's level up this time. Again, ang challenge ko is madagdagan yung skill natin early this year pa lang. Okay? Para lahat tayo merry ang Christmas kahit may state of emergency. Walang makakapigil sa atin. And that's by God's glory. Okay? Now, ito yung assignment ko for tomorrow. Okay? Now, meron tayong assignment kasi bukas we will have a platform execution and that is still for free. Okay? Bakit siya libre? Kasi 2 days nga eh. But if you will enroll now until this March, okay, ganun pa din yung presyo Pero at least ito sa mga libre, know for a fact that we still give value, okay? Number 1, yung assignment is create your demo account. Pangalawa is get the links, no? Yung instruction po para makagawa ka ng demo account is nasa coaches na naka-assign. Okay? They will give you the link. They will give you the video instruction on how you can create your demo account. Okay? Right after this event, sabihin mo sa naka-assign na coach sa'yo, kung naka-assign ka kay Coach JL, at ito sabi ni Coach MJ, screenshot mo to, kailangan ko daw gawin to para bukas. Kung naka-assign ka kay Coach Michael, no? Kung naka-assign ka kay Coach Jesse, kay Coach Dondi, I don't know kung kanino ka naka-assign. Meron pong naka-assign each atin. Screenshot nyo to so they can guide you. Okay? Huwag po kayong mag-message sa akin. Baka sabihin sa akin, MJ, sa'yo ako naka-assign. Pero kahit hindi naman, meron po kaming assignment, hindi ko po kaya turuan kayo lahat. Kaya we assigned a specific coach for you. Okay? So ano ba yung platform natin? We do have this MetaTrader 5 and yung broker po natin so far, sobrang ganda yung sinabi ni Sir Ace kanina, which is si VT Markets. Okay? So hingin nyo sa kanila yung instruction. So guys, let me end these words, no? Words may inspire, but only action creates change. Ang daming gusto matuto, pero hindi pwede gusto lang. Kailangan mong mag-take ng action. Okay? So guys, thank you so much for tonight. Maraming salamat po sa lahat ng andito. And I'll read few questions. Sabi dito, paano malaman kung kaninong coach ka naka-assign? Okay, good question. Just message the page na nagkausap mo kasi alam niya kung sino ka coach naka-assign. How to pay? Again, message the page or the coach para makapag-start na po kayo. Guys, maraming salamat kasi nag-stay kayo until the end. Please be here tomorrow exactly 11 p.m. and don't forget to do your assignment. Okay? For Canada, yes, you can still use VT Markets. Alright? Maraming salamat po. I'll send you the recording maybe tomorrow or tonight. I'll do my best. Ingat po kayo. God bless.